Ang praying mantis ay kilala bilang mabagsik na mandirigma sa mundo ng mga insekto. Sila ay mabilis, matalim ang galamay, at parang ninja kung umatake. Pero alam mo ba na sa likod ng mga damo at dilim, may mga mas malalakas at mas mapanganib na insekto na handang gawing biktima ang mismong mantis? Nakakita ka na ba ng insekto na habang nakikipag-isa, bigla na lang kinakain ang kapareha o kaya ay nakaramdam ka na ba ng kagat o kagat na parang tinamaan ng bala sa sobrang hapdi? Isipin mo yung insekto na ang kagat ay parang napinsala ka ng lightsaber at ramdam mo ang sakit ng ilang minuto. Meron ding isa na mas marami pang napatay kaysa sa isang great white shark. Paano kung may kawan ng insekto na kayang balatan ng isang buong baka hanggang buto sa loob lang ng ilang oras? At isang insektong kayang buhatin ang 850 times ng sarili niyang bigat na parang binubuhat mo ang 10 elepante. At ang mas matindi, may insekto ring literal na iniihaw ng buhay ang kalaban gamit ang kumukulong kemikal na pinaputok mula sa katawan nito. Welcome sa isa na namang kamangha-manghang episode ng Noel Polo TV. Sa video na ito, ipapakita namin ang 10 pinakamakamandag at makapangyarihang insekto na kayang talunin ang isang praying mantis. At hintayin mo hanggang dulo dahil may isang nilalang tayong ibubunyag na aksidenteng likha ng science na naging dahilan ng pagkaubos ng mahigit 1,000 tao. Kaya humanda ka na, pindutin ang subscribe at sabay-sabay nating tuklasin ang mga insektong kinatatakutan kahit ng mga praying mantis. Number 10, Assassin Caterpillar. Mukha siyang inosente at parang laruan lang sa isang sanga, pero huwag kang magpalinlang. Dahil isang haplos lang ng uod na ito ay parang may nangyaring krimen sa hardin. Kilalanin ang Assassin Caterpillar, ang isa sa pinakatahimik pero pinakamabangis na hitman sa mundo ng insekto. Ang simpleng uod na ito ay may dalang lason na hindi lang nakamamatay sa mga tulad ng praying mantis, kundi pati sa mas malaking hayop kasama na ang tao. Isipin mo na lang, parang tinuhog ng mahigit 100 hindi nakikitang kutsilyo ang katawan mo. Sa loob ng ilang minuto, mapipinsala ang laman loob mo, babagsak ang mga organs mo, at tuluyang mamamatay. Para sa mantis, sapat na ang isang kapit gamit ang tinik-tinik nitong galamay, diretso ang lason sa katawan. Unti-unting matutunaw ang laman loob ng mantis na parang jelly sa loob ng lata. At kung sakaling lamunin man ito ng mantis, patay pa rin. Dahil papasok ang lason at dahan-dahang dudurugin ang mga organ nito mula sa loob. Hindi na makalipad, hindi na makakapaghuli at hindi na makatakbo. Ang dating mandirigma ay unti-unting pinapatay ng sariling kinakain niya. Ayon sa mga ulat, mahigit 500 na katao na ang nakitil ng lason ng uod na ito at mas marami pa kaysa sa mga nakitil ng isang great white shark. Number 9, African Bombardier Beetle. Kung may insekto mang likhang parang sundalo, ito na yon, ang African Bombardier Beetle. Sa halip na umatake gamit lang ang kagat o galamay, ginagamit nito ang apoy at parang literal na may dalang flamethrower. Sa sandaling maramdaman nitong may bantang paparating, nagpapakawala ito ng kumukulong chemical mula sa tiyan na abot ang init sa 100 degrees Celsius, na mas mainit pa sa kumukulong tubig. Kapag may banta, ginagamit niya ang dalawang chemical na hiwalay na nakaimbak sa katawan niya, at kapag pinagsama ito, nagre-react ang hydrogen peroxide at hydroquinone, na bigla ang nagiging nakakapasong ulap ng lason na parang insect version ng pepper spray. Pero di lang basta harap ang kaya nitong targetin. Kaya rin nitong iikot ang tiyan at bunutin ang flamethrower nito kahit sa pagitan ng sarili niyang mga paa. Parang kanyo ng tangke, umiikot at nagpapaputok kahit saan. Para sa isang praying mantis, malaking problema ito. Kapag sinubukan niyang hulihin ang bombardier beetle, biglang iikot ang tiyan ng insekto at ipupukol ang kumukulong spray diretso sa mukha ng mantis. Agad-agad bibitaw ang mantis na parang nadikit sa sobrang init na kalan at kung hindi siya bumitaw, tutunawin ng kemikal ang panlabas na balat ng mantis at posibleng mabulag pa ito. Number 8, Trapjaw Ant. Ang trapjaw ant ay isang maliit pero matinding halimaw. Kayang isara ng panga nito sa bilis na 230,000 kilometro kada oras o 230,000 times na mas mabilis kaysa sa isang kisap ng mata. Sa sobrang bilis, kayang gawing confetti ang katawan ng isang praying mantis sa loob ng ilang millisecond. Kapag hinarap sila ng mandirigmang mantis, ginagamit ng trapjaw ant ang mandibles nitong parang bitag na may spring. Para itong crossbow, iniipon ng lakas, tapos biglang bibitaw ng suntok na may 300 times na lakas kumpara sa bigat ng sarili nilang katawan. Sa isang pitik lang, pwedeng mabasag ang panlabas na katawan ng mantis o maparalisa ito agad-agad. Pero teka, hindi lang ito pangkagat. Kaya rin nilang gumalaw ng parang rocket. Kapag sinubukan silang dakmain ng mantis, ibinabangga ng langgam ang panga niya sa lupa at sa lakas ng impact, tinatalsik niya ang sarili palayo na parang cannonball. Ayon sa mga siyentipiko, sobrang advanced ng sistema ng panga ng trapjaw ant. May dual spring system ito na parang robot sa sci-fi movie
na kayang mag-deliver ng bilis na 1,000,000 meters per second squared. Sa sobrang galing ng disenyo nila, pinag-aaralan pa sila ng mga engineer para gumawa ng microbots na parang real-life transformers. Number 7. Giant Japanese Hornet. Tinagurian bilang samurai ng kalangitan, ang Giant Japanese Hornet ay isa sa mga pinaka-agresibong insekto sa buong mundo. Isa itong subspecies ng kilalang Asian Giant Hornet, pero mas mabangis, mas tuso, at mas nakamamatay. Ang kakaiba sa kanya ay kaya niyang dumura ng lason diretso sa mata ng kalaban at bulagin ito agad. Kapag nabulag na ang biktima, madaling umatake ang hornet at tapusin ang laban. Ang lason nito ay may sangkap na sumisira sa mga tisyo ng katawan na nagdudulot ng matinding sakit at mabilis na pagkamatay. Kapag nakaharap nito ang isang praying mantis, panalo agad ang hornet sa isang tirada ng lason. Pagkatapos mabulag at mawalan ng balanse ang mantis, walang kalaban-laban ito sa susunod na atake. Sa Japan, 30 hanggang 50 katao ang nakikitil taon-taon dahil sa sting ng insektong ito. Para sa mantis, isang turok lang ng lason tapos ang laban. Pero hindi dito nagtatapos ang bangungot. Ginagawa pa nilang baby food ang mantis. Pinaparalisa nila ito, hinihila pa uwi sa pugad, at saka ipinapakain sa kanilang mga larvae. Number 6. Rhinoceros Beetle. Isipin mo ang isang insektong kayang buhatin ang 850 na katulad niya ng sabay-sabay. Ganyan katindi ang lakas ng Rhinoceros Beetle, ang living tank ng mundo ng insekto. Mayroon itong sungay na parang sa totoong rhino, na ginagamit niya para manulak, managsak o durugin ang sinumang mga has na umatake. Kapag na-threaten, sumusugod ito parang toro sa loob ng tindahan ng baso na walang preno. Sa lakas nitong kakaiba, para kang nagbuhat ng 10 elepante gamit lang ang braso mo. Kaya nitong ipasuko ang isang praying mantis sa wrestling match, kasi habang ang praying mantis ay umaasa sa bilis at liksi, ang rhino beetle naman ay may armadong katawan na parang knight sa medieval times. Kahit suntukin o kagatin siya ng praying mantis, wala itong epekto. Tinatapunan lang ng sungay na parang wrecking ball ang mukha ng praying mantis at hindi lang laban sa predator ang kaya nito. Kapag panahon ng mating season, nagsusumpukan sila sa sanga, sabay banggaan ng sungay sa sungay, parang sumo-match sa itaas ng puno. Kung sino ang matalo, binabato palabas ng sanga gamit ang tinatawag na beetle judo. Number 5. Driver ants. Kilalanin ang driver ants, isang napakaraming hukbo ng langgam na kayang butasin at balata ng isang baka hanggang kalansay sa loob lang ng ilang oras. Para sa kanila, ang praying mantis ay isang light snack lang. Gumagalaw sila bilang isang army, hanay-hanay sa lupa para maghanap ng pagkain. Isang colony pa lang nito ay pwede nang umabot ng 22 milyon na langgam na kayang tabunan ang isang buong football field. Kapag nakaengkwentro nila ang isang praying mantis, walang magandang ending. Tadtad ang praying mantis ng libu-libong kagat mula sa mga panga na kayang lumusot sa halos kahit anong balat. Isa lang ang strategy ng mga driver ants at ito ay ang numbers game. Hindi nila kailangang maging malaki. Basta sama-sama, kaya nilang talunin kahit mas malaking hayop. Yung praying mantis, hindi na makakakilos, lalong hindi na makakatakas. At kung nagdududa ka pa sa tindi ng kagat nila, may mga kaso na rin kung saan nakitil ang tao sa dami ng kagat ng driver ants. Kaya kahit mas malalaking hayop, umiiwas na lang sa daraanan nila. Kasi ang mga langgam na ito ay walang takot, walang preno, at walang awa. Number 4. Africanized honeybee. Isipin mong may 100,000 na bubuyog na parang tornado, hinahabol ka habang sinusundot ang buong katawan mo ng libu-libong kagat at hindi ka nila titigilan kahit tumakbo ka ng higit 1 milya. Kilalanin ang Africanized honeybee o mas kilala sa tawag na killer bee. Kapag naramdaman nilang may banta sa kanilang pugad, tulad ng isang praying mantis na masyadong lumapit, sabay-sabay silang umatake. Parang buhay na chainsaw, tinatarget nila ang mga mata, butas ng ilong, at malambot na parte ng katawan ng kalaban at hindi lang 1 o 2 kagat, 10 beses pa ang dami kaysa sa kagat ng normal na bubuyog. Ang bawat tusok ay may dalang lason na dumudurog ng laman at pumaparalisa ng kalamnan. Kahit makapatay pa ng ilan ang mantis, wala rin siyang laban sa dami ng umatake. Noong 1950s, sinubukang ihalo ng mga scientist ang African at European honeybees para mas gumaling sa paggawa ng pulot. Pero ang nangyari, nakapaglikha sila ng galit na nilalang na hindi nila makontrol. Simula noon, mahigit 1,000 katao ang nakitil dahil sa mga bubuyog na ito. At sa isang mantis, isang grupo lang ng killer bees, sapat na para tunawin ang laman niya mula sa loob. Number 3, tiger beetle. Kung may alagang insekto si The Flash, ito na yon ang tiger beetle. Isang insekto na mukhang maliit na robot sa kulay nitong makintab na asul
Pero ang bilis kasing bilis ng isang mini sports car sa antas ng insekto. Kayang tumakbo ng tiger beetle ng hanggang 8 kilometers per hour at dahil sobrang bilis niya, pansamantalang nabubulag siya at hindi na kayang sabayan ng mata niya ang bilis ng takbo niya. Parang naglalag sa video game na tumitigil sandali para mag-reload ng paningin bago muling umatake. Pero ang tunay na sandata niya, ang panga niya na parang chainsaw. Ang mga jaws niya ay may matatalim na gilid na parang gunting ng kusina at isang kagat lang wasak ang kalaban. Kalaban niya sa gubat ang mga langgam, gagamba at mas maliliit na insekto. Tumatakbo siya sa likod ng biktima, sabay kagat na parang sinaksak ng gunting. Kapag nakaharap niya ang isang praying mantis, lamang ang tiger beetle sa bilis. Kayang iwasan ang mga suntok o kagat ng mantis at makaganti ng matinding kagat na kayang butasin ang exoskeleton nito. Sa mundo ng insekto, ang tiger beetle ang tunay na speed kills. Number 2, assassin bug. Kilalanin ng assassin bug, ang hari ng ambush sa kalikasan. Hindi ito basta-basta insekto. Salamat sa parang hypodermic needle nito na kapag tinamaan ka, hindi na makakaligtas ang biktima. Gamit ang matalim na proboscis o pangil, sinusundot ng assassin bug ang kanyang target at sa bawat tusok, ipinapasok nito ang isang komplikadong cocktail ng mga digestive enzymes. Mabilis na binubulok ng mga enzymes ang loob ng biktima at ito na rin ang nilalapnos ng insekto upang inumin ang mga sustansya mula dito. Ang paraan ng panghuhuli ng assassin bug ay puno ng diskarte at hindi basta-basta matutukoy. Paborito nitong target ang mga insekto tulad ng mga bubuyog, salagubang at pati na rin ang mga kapwa assassin bugs. Sa laban-laban sa praying mantis, hindi natitinag ang assassin bug kahit pa mas malaki at mas malakas ang mantis. Sa pamamagitan ng pagtusok gamit ang proboscis, nagagawa nitong i-paralyze ang mantis at agad itong inaatake bago pa makalaban. Sa pamamagitan ng mga digestive enzymes, ang mantis ay dahan-dahang nakikitil at hindi na makakalaban pa. Number 1, stinging beetle. Kung ang assassin bug ay master ng sneak attack, ang stinging beetle naman ay may deadly weapon sa antena, isang pamatay na sting na ginagamit para patumbahin ang kalaban. Isang miniature assassin mula sa Amazon, bihira ang stinging beetle na maaaring makatagpo lang ng ganito si Indiana Jones kung swerte. Hindi ito basta-basta kumagat. Ang stinging beetle, gamit ang antena nito, ay tinutusok ang kalaban at pinapalitan ito ng isang kemikal na may nakagigimbal na epekto. Ang isang sting ng insekto na ito ay kasing sakit ng 10 kagat ng bubuyog at halos tatagal ng 1 linggo sa tao. Para sa isang praying mantis, isang kamalasan ang makatagpo ng stinging beetle. Karaniwan kapag ang mantis ay umaatake, hinahawakan nito ang biktima gamit ang mga paa nito at nagsisimulang kumain. Ngunit kapag ang stinging beetle ang tinatarget, nagpapalit ito ng depensa. Ang beetle ay pinapasok ang venom nito sa mantis at sa ilang saglit, ang mantis ay tinatablan ng paralysis at kalaunan ay namamatay. Tinutukoy ito ng mga siyentipiko bilang miniature scorpion dahil ang sistema ng venom delivery nito ay kapareho ng sa mga desert scorpion. At diyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng mga pinakamakapangyarihang insekto sa kalikasan. Sana ay nagustuhan mo ang mga kakaibang nilalang na ito, mga insekto na may kakayahang takutin at puksain ang mga higante tulad ng praying mantis. Kung nais mo pang matutunan ang iba pang kamanghamanghang kwento tungkol sa kalikasan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa mga susunod na episode ng Noel Polo TV.